Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, ika-11 ng Setyembre taong 2025. Ang cloud cluster na minomonitor natin sa silangang bahagi ng Mindanao ay isa ng low pressure area. Huling namata nito sa layong 1,235 kilometro silangan ng Davao Oriental na may dalang localized thunderstorms na nagdudulot ng pagkulog at pagkidlat sa ating karagatan. Bukod dito, mayroon din tayong bagong low pressure area na minomonitor na nabuo na nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa Luzon. Huling namata nito sa Laguna. Kung ang low pressure area na minomonitor natin ay maging ganap na bagyo, papangalanan itong Mirasol. At dahil dalawa ang namomonitor natin, ang isa naman ay papangalanang Nando, kung sakaling maging ganap na bagyo ang mga ito. Base sa aming pag-outlook, posibleng tumawid ang low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kaya maging alerto po tayong lahat. Asahan ng malalakas sa pag-ulan na idudulot nito at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Kahit hindi ito maging ganap na bagyo, asahan pa rin ang mga pag-ulan na dala nito. Sa pinakahuling satellite outlook, makikita natin na ang LPA sa Luzon ay tatawid sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, ang isa naman na nasa silangang bahagi ng Mindanao ay lalapit ng husto sa silangang bahagi ng ating bansa na magdudulot ng malawakang localized thunderstorms na magpapaulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Habang patawid ang low pressure area sa kanluran, makikita rin natin ang pagbuo ng bagong low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya, posibleng tatlong masamang panahon ang ating imomonitor. Ang low na nasa silangang bahagi ay tatawid sa kalupaan na posibleng dumaan sa Eastern Visayas, Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Cebu, Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Aklan, Capiz, Antique, at palabas ng Palawan. Napakalawak ng sirkulasyon nito na halos buong bansa ay sakop dahil sa paghila ng hangin. Base sa pinakahuling update na inilabas ng Pag-asa, mula ika-10 ng Setyembre hanggang 16, may tatawid sa gitna ng ating bansa at habang patawid ito, may kasunod na bagong low pressure area na posibleng mabuo. Pagsapit naman ng ika-17 ng Setyembre hanggang 23, ang patawid na low pressure area ay nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa at palabas ng Philippine Area of Responsibility at saka naman papasok ang kasunod na low pressure area. Halos pareho ang senaryo na nakikita natin sa ating pag-outlook, kaya maging alerto ang lahat dahil may inaasahan tayong sunod-sunod na masamang panahon na maaaring mabuo sa mga susunod na oras o araw. Base sa climatological track sa buwan ng Setyembre, may mga tatawid na bagyo sa ating bansa na posibleng maglandfall sa sentral ng ating bansa at hilagang Luzon, at posible din itong lumihis. Kung lilihis man ito, posibleng hilahin naman ito ang hanging habagat. Dahil sa inaasahan din natin sa mga susunod na araw, posibleng bumalik ang hanging habagat at kung may mabuong bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa, asahan ang pagpalakas ng hanging habagat. Dahil sa mga weather system na pabago-bago, pinapaalalahanan po namin ang ating mga kababayan na maging alerto at updated anumang oras upang makaiwas sa malubhang epekto. Para maging updated sa mga bagong ulat panahon, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para ma-notify po kayo sa latest update na aming ilalabas ukol sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Ingat po, mga kababayan! Lagi tayong maging handa at updated sa mga balita para sa kaligtasan natin. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Luzon. Dahil sa low pressure area na minomonitor natin, inaasahan pa rin ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ngayong umaga sa Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, Polillo Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Maging alerto sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar dahil ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalo na sa Hilagang Luzon, sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, La Union, Benguet, Ifugao, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga, Cagayan Valley Region, Apayao, Babuyan Group of Islands, at Batanes, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may localized thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon at gabi dahil sa epekto ng hanging easterlies.
Manatiling alerto upang makaiwas sa malubhang epekto ng parating na mga masamang panahon sa ating bansa. Maging alerto tayo lalo na sa hapon at gabi dahil mas tumataas ang tsansa ng mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa mga weather system. Samantala, ang temperatura dito sa Luzon ay posibleng umabot sa 24 hanggang 32 degrees sa lawag na posibleng makaranas ng mainit na panahon sa umaga na sasamahan pa rin ng maulap na papawirin. Sa nalalabing bahagi, sa Tuguegarao, posibleng umabot sa 25 hanggang 31 degrees, Baguio 16 hanggang 22 degrees, Metro Manila 25 hanggang 30 degrees Celsius, Tagaytay posibleng umabot sa 22 hanggang 28 degrees, Legazpi 25 hanggang 30 degrees Celsius. Kaya kung lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin pong magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga biglaang buhos ng pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Visayas at Palawan. Asahan po natin ang maulap na kalangitan pagsapit ngayong umaga. Samantala, pagsapit ng hapon at gabi, nariyan na po ang mga localized thunderstorms na nagdudulot ng mga maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Kaya maging alerto po tayong lahat. Kaya ang mga lugar ng Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Samar, Northern Samar, at Eastern Samar ay pinaghahanda pa rin sa mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi dahil kung minsan, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan pa rin ang ating mararanasan. Para naman sa temperatura dito sa Visayas at Palawan, posible pa ring umaabot sa 25 hanggang 32 degrees ang temperatura sa Puerto Princesa, Kalayaan Islands 26 hanggang 30 degrees, Iloilo 24 hanggang 31 degrees Celsius, Cebu posibleng umabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius, Tacloban 25 hanggang 31 degrees Celsius. Mindanao. Asahan pa rin ang fair weather sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at Caraga Region. Bahagyang makakaranas ng maulap na papawirin ngunit nariyan pa rin ang pagsikat ng araw. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, nariyan na po ang mga localized thunderstorms na nagdudulot ng maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, sa southern portion ng Mindanao, asahan ng mainit na panahon sa umaga hanggang sa tanghali at pagsapit ng hapon at gabi, makakaranas na rin ng mga pulo-pulong maulap na papawirin at sasamahan pa rin yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soxargen, at Davao Region. Kaya maging alerto pa rin po tayong lahat. At para sa temperatura dito sa Mindanao, posibleng umaabot pa rin sa 25 hanggang 32 degrees Celsius sa Zamboanga City, habang mainit na temperatura naman sa Davao City na posibleng umaabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius, at Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, ngunit iba yung pag-iingat po sa mga nais pumalaot para na rin sa ating kaligtasan. At dahil dyan, malaya pa rin pong makapaglalayag ang ating mga kababayan na mangisda sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Iyan po ang pinakahuling update natin sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Para sa mga karagdagang impormasyon, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para maging updated po kayo sa pinakabagong ulat panahon na aming ilalabas, at huwag kaligtaang mag-share upang marami tayong mapaalalahanan ng mga kababayan na nangangailangan ng impormasyon ukol sa lagay ng panahon, at lalong-lalo na sa mga bain ng mga lugar at sa mabundok na lugar. Ingat po, mga kababayan, and God bless us all. Tandaan, ang pagiging handa ay susi sa kaligtasan. Mag-ingat po tayong lahat.